Sige. Magandang araw ulit sa lahat. Ang bahagi ng ating talakayan ngayon ay pagpapatuloy lamang ng ating nasimulang talakayan sa komunikasyon. Magiging focus ng ating talakayan ay ang paglalarawan, no, sa mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. Sige, gawain ay nangangahulugang arena ng pakikipagtalastasan ng mga Pilipino, no, sa loob ng isang lipunan. Ito ay paglalarawan sa iba't ibang forma ng pakikipagtalastasan. Kaya ang presentasyong ito ay maglalaman ng iba't ibang senaryo o kaganapan kung saan nagaganap ang pakikipagtalastasan ng tao sa kapwa niya sa konteksto ng Pilipino o sa konteksto ng wikang Filipino. Ang presentasyon na ito ay posted na rin sa ating G-Class, no, para sa inyong referensya. Yan. Ang binanggit ni Marahan, no, may komunikasyong Pilipino nga ba? Kilala ang mga Pilipino sa pagiging masining nito, lalo na kung ang pag-uusap ay ang kahusayan nito sa pagbuo ng mga salitang sumasalamin sa pang-araw-araw na pamumuhay at iba't ibang uri ng tao. No, ang pahayag ni Marahan ay nagpapaliwanag na ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging masining, no, sa komunikasyon. At sinabi masining, malikhain, no, ang tagapag-imbento ng mga bagong salita, no. Sila ang dahilan kung bakit nananatiling buhay, no, umuunlad, nagkakaroon ng pagbabago sa spelling, no, bagong salita, umuusbong, trending ng mga salita. No, naging talakay natin yan sa mga dahilan bakit may sumisibol na bagong salita. Ano pa, na nakikita, no, na sa paggamit ng mga salita o wika, kanilang ekspresyon, no, sa pang-araw-araw na kanilang pamumuhay at kulturang ginagalawan. Ano pa, mahalaga ang papel na ginagampanan ng komunikasyon sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ng tao o ng Pilipino, sapagkat nagiiwan ito ng pagpapahalaga o pakintalan na maaaring magdulot ng karanasang, no, nagpapaktakbo ng kanilang buhay, no, yung mga pang-araw-araw na gawi, no, sa pamumuhay. No, ang mga sumusunod ay konsepto o paksa ng gawain pangkomunikasyon na mahalaga sa buhay kulturang Pilipino. Ang chismisan, no, ang umpukan, ang talakayan, ang pagbabahay-bahay, pulong bayan ay ilan sa mga gawaing pangkomunikasyon na hulwaran ng ating talakayan ngayong araw. No, pero bago natin bigyan ng pagpapaliwanag, may maliit na gawain muna tayo bago yung description ng nasabing gawaing pangkomunikasyon. Gaya ng nakikita nyo, gamitin ang mga larawan, no, at sitwasyon. Babasahin ko at lalakipan ito ng mga emoji, no, gamit ang virtual react na gimmick na ito. Marunong naman kayo, no, ng paglalapat ng virtual react sa Google Meet. O, paki-check nyo, pakisampulan ng mga emoji para alam ko kung marunong. Yung di marurunong, na-check nyo yung inyong setting. No, check nyo yung setting. May makikita kayo emoji na symbol, yun. No, inaasahan kong lahat ay tutugon sa kanilang reaksyon habang binabasa ang gawain pangkomunikasyon at itsura o ilustrasyon ng sinabing sitwasyon. So, simulan na natin. Yan, para sa unang senaryo, ito yung nakikita natin na sitwasyon o ilustrasyon. Yan. Sa ilalim ng puno ng mangga, nagtipon sina Aling Marta, si Tess, si Lita, si Nena. No, habang nagwawalis, na ibinulong ni Aling Marta ang bago chika. No, naririnig niyo na buntis na daw si Jenny, yung anak ni Maring Lori. Sabi niya, sabik na sabik. Nagulat si Tess. Ang bata pa, kakagraduate lang nun Sumang-ayon si Lita. Sino kaya ang ama? Hindi pa raw sigurado, pero may nobyo.
siya na mahina sa pag-aaral, dagdag ni Aling Marta. Napatigil si Nena. Grabe, ang aga naman, bulong niya. Tahimik na nagtinginan ang lahat, sabik sa susunod na detalye ng usapan. No, ang mga emoji ay kitang-kita. No, kismisan ay gawain, isa sa mga gawain pangkomunikasyon na bahagi ng kulturang Pilipino. No, ang pakikipagkismisan o pakikipagkwentuhan sa buhay-buhay, no, kadalasang makikita ang gawain ito sa dalawa o higit pang tao, no, sa tabi ng lansangan, sa puno, sa palengke, sa tindahan, maging sa mga tanggapan na pinapasukan ng mga manggagawa, no, sa panahon sila ay libre o walang ginagawa. Tila isa itong gawain hindi maiwas-iwasan, no, ng mga Pilipino, tinatawag na chismoso o chismosa. Yan. No, dahil sa pagkagusto ng mga Pilipino na maaliw o sa kanilang pagmalikain, no, gamit nito sa komunikasyon, ay isinilang yung mga bansag dulot na rin ng social media. Ilan sa mga pamosong pangalan na isinilang ay ang yung Marites, di ba? Mare, ito na ang latest. Timosang, parang maikling version ng Chismosa, Mosang. Marieta, Mare, ito pa. Si Marisol, no, yung Mare taga Susun. Si Marisa, Mare, isa pa. Si Maris, no, Mare, ano ang chismis? Marina, no, Mare, ano na? No, sino bang di makalimot sa Mariposa? No, ngayon ay Mare, post mo na. Halos lahat babae, di ba? Alam na sino ang chismosa talaga. Joke lang. Pero ano nga ba ang chismisan bilang uring gawain pangkomunikasyon ng mga Pilipino? No, batay sa etimolohiya, no, ang chismis ay salitang Espanyol na chismes, na tumutukoy sa isang casual na konversasyon tungkol sa buhay ng ibang tao, na ang impormasyon ay maaaring totoo o madalas ay hindi talaga. No, ang pahayag ni na Regala at Castronevo ay nagpapakita na ang chismis ay maaaring maghatid ng impormasyon na maaaring positibo o negatibo. At dahil informal ang kalikasan nito, madalas itong nagiging masalimuot at komplikado sa usapan. No, madalas talaga na negatibo ang implikasyon sa tao ng chismis kasi nga may pagsisinungaling, may pag-iimbento, pagmamalabis ng mga kwento, ano pa, may pagyurak, no, sa reputasyon ng ibang tao, no, walang batayang paghuhusga. No, saan ba may madalas na may ganitong panghuhusga, diba, sa mga usaping homosexualidad, no, sa karahasan, sa paniningalampugad, o pag sinapaningalampugad, o panliligaw, yung mga crush, ganon, pagiging disgrasyada, gaya ng sample kanina, at kung ano-ano pang negatibong pagpaparatang. No, samantala, sa kabila ng mga negatibong dulot ng chismis sa buhay ng isang tao, no, pilay hindi pa rin nahihinto ang ganitong gawain pang komunikasyon ng mga Pilipino. Ano pa? Binanggit naman ni Dr. Frank McAdrew sa kanyang artikulo, The Psychology of Gossip, no, malinaw niya na binanggit na ang chismis ay hindi palaging negatibo. No? May positibong paraan o dulot pa rin ang chismis, gaya ng kakayahang makahalibilo, diba? Nagiging intact yung ating samahan bilang isang grupo magkakaibigan, no? Magagamit din ito, no, sa pinaka-epektibong pamamaraan kung magsisilbing instrumento upang makaalam ng katotohanan. Pwede naman, no, halimbawa, no, sandamakmak yung pupunta kay Tulpo, yung sa mga pakikiapid, diba? Magandang halimbawa ito ng positibong paraan dahil sa marami ng salaysay, no, mapapatunayan na hindi malamang ang asawa ay may iba na kinakasama o pinagtutuunang pansin, no, bunga
maaaring bunga nun ay paghinto ng naturang pakikiapid. Ano pa, yung mga politikong Pilipino na gumagawa ng katiwalian, no, sa bayan, sa korupsyon. Maraming nang chismis na mapapatunayan na totoo ang bintang, no, sa mga nagiging resulta ng balita, no, sa bandang huli ay totoo pala. Chismis, no, tao na lamang ang may responsibilidad, no, sa kanyang aksyon, lalo na kapag walang kasiguraduhan ang impormasyong isinisiwalat o napakinggan na chismis, ibinabalidate o ini-evaluate natin. Kung intensyon ay maging gabay, ang impormasyon na ito ay sa pagpapahayag ng tao, pwedeng makatulong, no? Kung pagmamalasakit naman ito, kung katanggap-tanggap naman ito, baka makatulong. Ano pa, isang halimbawa yung tagpo, no, sa No Limit Tangere, no, kung saan pinag-uusapan ang kababaihan sa San Diego, no, si Maria Clara. Ano pa, lalo na yung tungkol sa kanilang relasyon ni Crisostomo Ibarra. Ano pa, naging kismisan din, no, sa No Limit Tangere yung pagbabalik ni Ibarra mula sa Europa. Kung ano ang nangyari sa kanyang relasyon kay Maria Clara. Kismisan din yung pagkamatay ng kanyang ama, no? Yan. Dagdag pa, no, sa kasalukuyang panahon, no, bunga ng teknolohiya, nagkaroon rin ng mga tinatawag na online chismis, no? Sa mga social media tulad ng Facebook, Twitter, TikTok, Instagram at iba pa. Naging mahirap, no, ayon sa marami dahil nahirapan yung pagkalatis, no, sa totoo at alin ang fake news. May mga taong mapanuri talaga sa impormasyon, subalit napakarami talaga ang nabulag-bulagan, binibingihan, o mabilis ma-influensyan o maniwala na maling o fake news, maling balita. Delikado ito sapagkat hindi na mabilis talaga yung pagkalat ng balita sa kasalukuyan, no? Itinuturing ang social media ang pinaka-popular na pinanggagalingan ngayon ng impormasyon, no? Ito yung pinakapangunahing makinarya sa pagpapakalat na impormasyon. Kasamang palad, no, dahil dulot ng malawakang gamit ng tao sa social media, malawakan din yung pag-alam sa fake news. Ika nga, no, isang click lamang ay agad ka ng makakatanggap ng balita na hindi katulad noon, no, hindi pa uso ng teknolohiya gaya na napapanood natin sa pelikula. Kailangan mo pang bumilang ng araw, sumulat, padala ng sulat, buwan o taon, no, upang matanggap mo lang, no, yung isang balita. No, ano pa, ayon sa maraming survey, no, ang mga Pilipino ang tinuturing na isa sa may pinakamahabang oras na nilalaan sa paggamit ng internet sa buong mundo, ha, na ang focus ay social media, no, higit pa sa mga akademikong site, no. Madalang na may mga ganitong pagpunta ng Pilipino sa mga educational website, no. Kaya uso nga talaga sa mga Pilipino sa TikTok, no, bukod sa Twitter, Facebook, Instagram at YouTube. Yan. Para sa pangalawa naman na senaryo, no, lakipan ulit ng emoji, no. Sa kanto ng barangay, nagtipon ang ilang kalalakihan, no, matapos ang hapon, no. Nakaupo si Mang Ben, si Carlo, Ramon at Jojo sa bangketa. Nagpalitan ng opinyon tungkol sa bagong patakaran sa barangay. Narinig niyo na ba yung bagong curfew? Sabi ni Kapitan, bawal na daw ang labas ng labas, alas 10 ng gabi, sabi ni Mang Ben. Bakit naman? Tahimik naman dito, tanong ni Carlo. Sila naiinis. Sumingit si Ramon. Baka naman dahil sa mga kabataan na nag-inuman sa kanto. Diba may reklamo nung isang gabi
tumango si Jojo. Pero sana naman bigyan ng kaunting konsiderasyon yung mga may late o na trabaho. Nagpatuloy ang usapan, malalim pero walang init. No, ang sagot ay umpukat. No, bukod sa chismis o chismisan, ay likas din sa kulturang Pilipino ang umpukan, no, bilang gawain ng pangkomunikasyon na madalas ay kinabibilangan ng dalawa o higit pang kalahok kung saan ang bawat isa ay nagbabahagi ng kanilang opinion, ideya, saloobin, at impormasyon sa isang partikular na interes o paksa. No, ang umpukat ay isang maliit na grupo ng mga taong nagbabahagi ng kanilang saloobin at opinion sa mga usaping maaring mahalaga, may kaugnayan sa kanilang buhay, sa kanilang lipunan, no. Kalimitan sa gawaing Pilipino, nagaganap ito sa pagkakamustahan ng mga Pilipino ukol sa mga buhay-buhay, no? Sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, sa kalusugan, no? Sa gaya ng sample kanina, ng mga pangyayari sa barangay o sa bayan, mga usaping politikal. No, gaya ng chismis ay wala ding isang paksang pinag-uusapan. No, ito ay bukas, no, sa iba't ibang usapin na maaring kinagigiliwan o hindi ng mga kalahok. Maliit man o malaki ang pangkat ng tao, may umpukang nagaganap. Ano pa, informal ang talakayan sa umpukan sapagkat may kasama o sa pangkat ay ang pagiging mapagpahayag ng saloobin hinggil sa paksa. No, walang tiyak na direksyon o pangtutunguhan ang umpukan at wala ding tagapanguna, no, sa huntahan o usapan. Ano pa, sa No Limit Tangere, sa kabanata ng Pista ng San Diego, no, makikita ang mga taga-baryo na nagtipon-tipon sa paligid ng simbahan bago magsimula ang misa. Nagkukwentuhan sila tungkol sa pangyayari sa bayan, no, at sa mga balita tungkol sa mga paring Kastila at iba pang kilalang tao sa lugar. Binanggit na dinamiko ang ganitong gawaing pangkomunikasyon sapagkat ito ay maaring lahukan, no, ng iba't ibang uri ng tao, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakapitbahay, no, dahil relational ang umpukan. No, maaring pasimulan ang daloy ng komunikasyon sa simpleng pangangamustuhan, no, mainit na pagtalakayan o puntahan at iba pa. Dahil buhay na buhay, no, at malayang malaya at may malayang daloy sa usapan o interaksyon ang bawat kalahok, kaya tinatawaging interactional at dinamiko. Pinapatunayan din sa umpukan ay gumagamit ng interaktibong modelo ng komunikasyon. No, sa kalye, may umpukan ng mga kabataan, sa tindahan, mga nanay nyo, mga kababaihan, sa parlor, may isang kabaklaan, no, sa sabungan, nandiyan ang mga kalalakihan, sa paralan, yung mga estudyante na may kanya-kanyang hirit, no, sa suliranin sa pamilya, pagiging mahilig sa online games, mga napupuso ang bagay-bagay, sa trabaho, meron din, no, usapin sa sweldo, pulisiya ng pamumuno, uri ng pamumuno o administrasyon, mga problema kinakaharap, no, sa mga kasamahan, ay mga uri na gawain pang komunikasyon sa umpukan. Sunod naman, no, ito ang ilustrasyon at senaryo. Sa isang matahimik na silid-aralan, na tinalakay ni Ginang Santos ang epekto ng social media sa mga mag-aaral. Sa tingin ninyo, paano nakakaapekto ang social media sa inyong pag-aaral? Tanong ni Ginang Santos habang nakatingin sa mga estudyante. Agad nagtaas ng kamay si Carla. Ma'am, nakakabawas po sa oras ng pag-aaral kasi madalas kami mag-scroll kaysa magbasa ng libro. Sumagot si Mark. Pero ma'am, sa tingin ko po, depende sa paggamit ng mga educational video na makakatulong
Tumango si Ginang Santos. Tama kayo, may mabuti at masamang epekto. Kayo, paano ninyo babalansehin ang oras ninyo? Patuloy ang masiglang talakayan. Bawat isa ay nagbahagi ng sariling karanasan at opinyon. Isa pa sa mga gawaing kinahihiligan ng mga Pilipino ay ang talakayan. Isa sa mga halimbawa ng talakayan ay sa loob ng klase, kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang bawat mag-aaral upang magpahayag at magbigay ng kani-kanilang mga kuro na mahalaga sa pagkatuto ng bawat isa. Sa tulong at gabay, syempre, ng kanilang guro o dalog guro. Yan. Ang talakayan naman ay tumutukoy sa pagpapalitan ng ideya o kuro-kuro ng mga kalahok sa nasabing usapan. Maaaring binubuo ito ng 3 o higit pa. May proseso ang gawaing pangkomunikasyon na ito mula sa mga dimensyon, proseso sa pagtalakay sa nilalaman, mga uri ng taong kasangkot sa talakayan. Ano ba yung proseso ng talakayan? Simula, gitna at wakas. Paglalahad ng mga suliranin, at pagbibigay ng mga solusyon sa pagtatapos. Sa pamamagitan ng talakayan, tinuturing dapat may maayos na pagpaplano, estruktura ng talakayan. Higit na isinasagawa ang talakayan sa formal na anyo na may malinaw na patakaran na sinusunod ng bawat kalahok. Halimbawa, bukod sa sample kanina, sa Noli Me Tangere, sa kabanata na katahanan ni Pilosopo Tasso, ang pag-uusap nila Crisostomo Ibarra, at Pilosopo Tasso ay isang uri ng talakayan. Pinag-usapan nila doon yung kalagayan ng lipunan, kalagayan ng edukasyon, mga problema sa ilalim ng pamamahalang Kastila. Kanilang ideya at pananaw ay nagpakita ng malalim ng pagsusuri ng mga suliranin sa panlipunan sa panahon ng pananakop ng Kastila. Yan. Ilan sa mga halimbawa ng formal na talakayan ang panel discussion, lecture forum o panayam, symposium ayon kay Bernales et al. Yung panel discussion, ito yung isang talakayan kung saan may eksperto na nagbabahagi ng kanilang pananaw sa isang tiyak na paksa kasabay na mga tao mula sa iba't ibang audience. Lecture forum o panayam, ito ay isang formal din na presentasyon kung saan ang isang tagapagsalita ay nagbibigay ng lecture o informasyon sa isang partikular na paksa, sinusundan ng talakayan o tanungan sa dulo. Symposium naman, isang pagtitipon ng mga eksperto na nagbabahagi ng kanilang mga pananaliksik at ideya sa tiyak na tema. Kadalasan naglalaman ng mga presentasyon, diskursuhan. Yung mga nabanggit na ay formal na pamamaraan o may proseso, iba't iba ang proseso ng bawat pamamaraan na ito. Ang mga nabanggit ay halimbawa ay maaari ring maganap ay sa virtual na talakayan na higit na naging maunlad sa panahon ng pandemya, hanggang sa new normal na pamumuhay gaya nito. Kaya maaari kang matuto saan man o makapagtapos dahil sa mga makabagong anyo ng edukasyon na hitik at maunlad sa talakayan bilang gawain ng pakomunikasyon. Ano pa, dagdag pa niya, maaari din naman itong isagawa sa di formal na pamaraan. Malayo syempre sa anyo o nang nabanggit kanina. Malayang kasangkot ang pagpapahayag ng saloobin, opinion, hinggil sa issue, suliranin, programa, nais isa katuparan. Yan. Para sa sunod na senaryo, ito yung ilustrasyon at ito yung sitwasyon. Sa loob ng barangay hall, nagtipon ang mga residente para talakayin ang bagong proyekto ng pamamahalaan. Ang pagtatayo ng parke, pinangunahan ni Kapitan Luis ang talakayan. Magandang proyekto ito para sa kabataan, simula ni Kapitan. Pero may mga magrereklamo dahil mawawala na ang mga pwesto ng ilang nagtitinda.
Sumagot si Aling Rosa, isang tindera. Saan naman kami pupunta? Karamihan sa amin dito ay doon na kumukuha ng kabuhayan. Tumayo si Mang Tonyo, isang lolo. Pero maganda rin ang parke para sa mga kabataan. Mas ligtas silang maglalaro kaysa sa kalye. Naging mainit ang usapan pero lahat ay may respeto sa bawat opinyon na hanap sa tamang pagbabalanse para sa komunidad. No, isa pang gawain, no, gaya ng inyong reaksyon, no, mahalagang gawain ng komunikasyon ng mga Pilipino ang pagpupulong bayan. Ito ay karaniwang isinasagawa bilang isang anyo ng konsultasyon sa mga mamayan o partikular na pangkat upang gaya ng nakita, tugunan, no, paghandaan ang isang mahalagang usapin. Madalas pinangunahan ng isang leader, no, pagtalakay sa isang usapin na may kaakibat na pagpapahalaga syempre sa opinyon at mga mungkahi ng mga taong bahagi ng pag-uusap na may formal na talakayan. No, ang hawig sa binanggit ni San Juan, no, sa ang pulong bayan ay malayang pagpapalitan ng mga kuro-kuro, ang mga kinaukulan at mga mamayan ng bayan ukol sa usapin tungkol sa bayan, gaya ng mga issue, kabahalaan, problema sa kalagayan ng mamamayan, kalikasan, trabaho, seguridad, at iba pang usapin pang mamayan. Tanda na kapag may mga ganitong pulong bayan, tanda ito bilang may bayang may matatag na demokrasya. Sa nalimitang hearing sa kabanata ng pulong ng tribunal na nagtipon ang mga opisyal ng San Diego kasama ang gobernador Silio at mga prominenteng tao ng bayan upang pag-usapan ang mga usaping pang komunidad gaya ng pagplano para sa pista ng bayan at iba pang mahalagang issue na nakakaapekto sa mga mamamayan. Magandang halimbawa mula sa nalimitang hearing. Mahalaga ang mga pagpupulong bayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon, batas, no, dahil ito ay nagpapahayag ng mga mamayan ang kanilang opinyon at saloobin. Kapag ang batas ay naging epektibo, o magiging epektibo lamang ang batas kung may sapat na konsultasyon sa mga mambabatas, sa mga mamayan, no, yung pagsisigurado na ang desisyon ay makatarungan, sumasalamin sa interes ng nakakaraming mamayan. Imbalido o walang bisa ang anumang batas kung hindi dumaan, no, sa demokratikong pagpupulong bayan. Yan. Sunod na gawain pang komunikasyon, no, gamit ang ilustrasyon ulit at sitwasyon, lakipan, no, ng emoji. So, isang mainit na hapon, kumatok si Maria, isang survey enumerator, sa pinuntahang bahay ni Aling Nena para sa barangay census. Magandang hapon po, mula po kami sa barangay para mag-survey tungkol sa populasyon at kalagayan ng pamilyang Pilipino. Pwede po bang magtanong? Sabi ni Maria. May hawak na clipboard. Ngumiti si Aling Nena. Sige, pumasok ka. Ano ba ang mga tanong? Nagpatuloy si Maria. Ilan po ang miyembro ng pamilya? Kumusta po ang pinagkakitaan ninyo ngayon? Sumagot si Aling Nena. 4 kami sa bahay. Ang asawa ko ay namamasada pero medyo hirap sa kita ngayon. Sinulat ni Maria ang sagot. Nakinig ng mabuti sa kwento ng pamilya. Ano ang inyong reaksyon? Yan. Ang pagbabahay-bahay ay tradisyon, no? Tradisyong nagpapamalas ng mabuting pagpapakilala at pagtanggap ng mga panauhin na pinatutunayan sa mahalagang pagpapahalaga, no, sa buhay nating mga Pilipino. Yung pagiging bukas ng Pilipino sa kanyang kapwa. Ito ay pinakamahalagang parang psikolohikong konsepto ng Pilipino na nangahulugang pagtanggap sa ibang tao bilang
kapantay. Kaya sa halimbawa, no, sa simpleng survey ay may interaksyon sa nagaganap. No, isang halimbawa lamang ito na komunikasyon. Karaniwan sa ganitong gawaing pangkomunikasyon, mabilis ang daloy ng komunikasyon dahil layunin ay makarami ng bahay na mapupuntahan, no, sa araw ng survey o araw na iyon. Subalit, no, higit na pinapahalagahan siyempre yung kalidad ng pinag-uusapan o pakikipag-usap ng tao sa kanyang bahay na pinupuntahan. Malaga nga sa kasanayan na ito ay yung mabisang panayam, interview, gamit ng pagtatanong-tanong bilang metodo, no, ng pag-uusisa. Buhay na halimbawa ang sitwasyon na ito na may kinalaman, no, sa siguro kung espes kayo, familiar kayo dito, mga espes dyan. Kinalaman sa, ang survey ay may kinalaman sa populasyon ng pamilya at kalagayan nila. Kadalasan ito ay sinasagawa ng mga barangay, ng munisipyo para sa National Statistics Office ng Pilipinas. Kaya yung paggamit ng recording materials o audio recording materials sa pagtatala o transcription, no, ng sabing usapan. Doon papasok mo yung halaga ng information technology o yung modernong teknolohiya sa gawain pangkomunikasyon ng tao. No, ano pa, dagdag pa sa pahayag ni Marahan ay naglalarawan ito na interaksyong panlipunan, no, kung saan ang mga tao ay bumibisita sa iba't ibang tahanan para sa iba't ibang layunin, no. Bukod sa kanina, pwede din layunin ng pangumusta, no, pagkuha ng impormasyon, iba't iba aktibidad, no, ay ilan sa mahalaga nagpapaunlad, no, sa ugnayan ng komunidad. Dahil nagtataguyod ito ng personal na pakisalamuha, no, gamit pakikipagtalastasan. Ilan ba pang halimbawa tuwing Pasko, di ba? Tanda iyon ng pagbubuklod-buklod ng pamilya at mabuting pagtanggap ng panauhin, nagbabahay-bahay ng bawat pamilya, pagtanggap ng aginaldo ng mga bata. Ito ay ilan sa kaugalian ng maraming Kristiyano na mapapansin, no, sa mga sumusunod na henerasyon. Ano pa, yung araw na mga kaluluwa, di ba, nagbumibisita tayo sa mga puntod. Yan. Sa Noli Me Tangere, isang halimbawa nito yung kabanata ni Sisa, no, matapos siyang mabaliw, no, sa pagkawala ng kanyang mga anak, ay nagbahay-bahay sa San Diego upang magtanong at maghanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga anak, sina Basilio at Christine, diba? Yan. Ang mga nabanggit na gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino ay patunay lamang na taglay ng ating kulturang Pilipino ang pagkakaroon ng mga sariling pamamaraan upang makapagtamo at makapagbahagi ng mga impormasyon na nakabatay sa ating mga gawi, sa ating mga pamamaraan, sa ating umiiral na wika, kultura. No, ito ay buhay na halimbawa, no, sa mga nabanggit na gawaing pangkomunikasyon ng Pilipino. So, dito na natatapos yung ating paglalarawan, no, sa gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. No, at yan, naway naintindihan yung ating talakayan, no, sa mga particular na nabanggit na konsepto. Kaya puputulin na natin ang ating puntahan ngayong araw. Yan, maraming salamat sa mga dumalo sa virtual meeting na ito at maraming salamat sa pakikinig. No, hanggang